Ganda. Okay, mic test 1 2 3 1 2 3. Ayan. So, finally nakasettle down na. We're now here in Narita, Japan. So, this one is a abrupt year-end trip. Parang last week lang na-book yung tickets and then mabilis lang na paggawa ng itinerary. Ginawa natin yung trip na to for well-deserved 2025. It's really a no-brainer for me to choose Japan again. Nasa train tayo kasi actually now, and unwritten rule dito sa Japan or culture na pag nasa public places ka, dapat mahina lang yung boses mo. To tell you the whole story, kung ano nangyari sa araw na to so far, nakabook tayo ng flight at 6 a.m. kanina sa Pilipinas, and then we just landed here in Narita at around 12 noon local time dito. So Japan is 1 hour ahead sa Pilipinas. After landing is that we already got our kumuha tayo ng wifi. Ito siya. No? Itong wifi natin ang gagamitin natin for the whole trip. The duration of our trip is 8 days. So, sobrang exciting kasi yung mga prefecture na i-visit natin ay mga bago. So, actually, this is my third time here in Japan. And the first time, dun tayo nag-visit sa Tokyo and also Kyoto. Tapos, second time natin is that we celebrated Halloween dito last year. And then, mas nag-focus tayo sa Kyoto. Mas gusto ko kasi yung mga provincial side. And this time around, we will be visiting Nagano and also Sapporo. So we will be staying sa Nagano ng around 3 days and then 4 days naman sa Sapporo. So Sapporo is really isa ito sa mga nilulook forward ko na prefecture dito sa Japan because I wanted to experience winter in Sapporo. So very excited because we have prepared an itinerary for the whole trip. Ito yung view natin ngayon, train from Narita going to Ueno. So I will be back later. Bye. The train ride was about an hour, and nung dumating na tayo sa Ueno Station ay nag-stop by muna tayo sa isang souvenir shop para bumili nitong Eki Stamp Passport. Sobrang excited ako gamitin to because this is a new way to collect memories here sa Japan. It's almost 1:30 p.m. and hindi pa tayo kumakain. Lumabas muna tayo ng station para maghanap ng pwede makain at ito na nga, tumawid tayo sa street and dumaan tayo sa isang convenience store. I bought my favorite egg sandwich from 7-Eleven and also bumili po tayo ng tubig. Hi again guys, we're now here at Ueno Station and magta-train na naman tayo papunta sa Nagano. Before tayo bumiyahe at mag-train ulit, so nagutom po tayo kasi it's already almost 3 p.m. na dito sa Japan and hindi pa po tayo kumakain kasi hindi ka kumain sa aeroplano because I wanted to really enjoy Japanese food. What way to start our Japan trip but with my favorite egg sandwich from 7-Eleven. Ito talaga yung favorite ko na egg sandwich ever since na Japan ako. My first time in Japan, ito na rin kinain ko. And ever since, ito talaga siya. So if you will visit here in Japan, it's a must that you try the egg sandwich from 7-Eleven. And I just got water for me. Let's open it. Ang fresh ng soft niya talaga, and yung egg sandwich mismo sobrang creamy and tama-tama yung lasa, kaya favorite ko siya. Nakakabusog na rin. Yan. Quick bite lang. After eating ay bumili na tayo ng ticket papuntang Nagano. If first time mo mag-travel dito sa Japan, medyo nakakalito mag-commute by train. Marami silang lines kaya careful ka dapat sa mga papasukan mong station. I remember nung first time ko dito sa Japan, nagkamali ako ng pasok ng station. Galing kami sa Nara Park and pabalik na sana kami sa Osaka, pero yung nangyari ay napalayo kami.
Very precise and accurate din ang mga timings ng schedule ng mga train. Pag na-late ka lang kahit konti, ay iiwanan ka talaga ng biyahe. Pero may mga instance din na nalilate or nadidelay yung mga trains. When that happens, yung mga staff mismo ang nagsosorry sa mga pasahero. Mag-aalas 3 pa lang pero palubog na ang araw. Ganun kaaga ang sunset pag winter dito sa Japan. The train ride was about an hour and a half and nandito na tayo ngayon sa Nagano Station. Fun fact, dito pala ginanap ang Winter Olympic Games in 1998. After an hour of train ride from Ueno, finally arrived here in Nagano. Dito po yung first day natin. Ayan, grabe, whole day din talaga yung travel, no? From 6 a.m. or rather 2 a.m. in the morning. Tapos ngayon, it's already 5 p.m. here in Japan. Finally, nakapag-check-in na tayo dito sa Smile Hotel. Nag-settle down lang tayo saglit and before 5 p.m. ay lumabas na tayo to explore the area. At this time, napag-decidean natin to experience the local Japanese onsen. Maraming establishments dito ang pinapatanggal muna ang sapatos before pumasok. And since bawal ang camera sa loob, magre-relax muna tayo after a very long day of traveling and flying. After natin mag-relax sa onsen ay dinner time na. Medyo nagutom tayo after mag-relax, so nag-gyoza tayo at nag-ramen. Yan, mic test 1, 2, 3. So by the way guys, dito tayo ngayon sa Royal Host. This is a restaurant cafe. So, nagsatsaan na lang tayo kasi medyo late na para mag-coffee. We're still gonna wake up early tomorrow morning for our day tour. The trip was around an hour and 10 minutes, mga around that time. And then, upon arriving, maganda yung train station. Medyo modern siya, medyo bago siya talaga na train station. And then, naglakad lang tayo around mga 10 minutes from the station to the hotel. And sobrang lamig na. Tapos, na-check ko kanina, it's around 5 degrees Celsius na at 5 p.m. or 4:45 p.m. 4:45 p.m. dito. And sobrang, ano siya, parang gabi na talaga, mga araw. Parang yung oras niya, parang 8 p.m., mga ganun. Then afterwards, nag-check-in tayo sa Smile Hotel. Tapos nag-settle down lang for a bit. And then nag-proceed na tayo sa onsen. So that was my first time to experience onsen here in Japan. And nakakatuwa siya kasi nga parang sobrang immersed ka na sa Japanese culture. So yung na-visit natin na onsen is a local onsen here sa Nagano, and literal na lahat ng mga nag-o-onsen doon ay mga lokal. So tayo lang ata yung doon, foreigner. Kasi nga lahat sila mga local Japanese talaga. And it was such a great experience because after a very long day of traveling from flying to a lot of walking, tapos train pa na mahaba. So whole day talaga siya, no? From 2 a.m., waking up at 2 a.m. Tapos nag-arrive kami sa hotel around 4 p.m. na or 4:30 p.m. So gano'n siya kahaba. Yung kasi parang siya may sauna, tapos may hot spring, may cold bath. So lahat yun ginawa ko. And then at first siguro medyo awkward lang kasi dapat lahat doon nakahubot-hubad. So walang damit yung lahat ng mga tao doon. So ang awkward naman kung ikaw lang yung naka-brief doon, di ba? So syempre, doing it like the locals, ginawa din natin siya. At first medyo nakakahiya, pero after a while parang naging normal na kasi lahat naman doon walang mali siya. And then afterwards, we stayed there for around 20 minutes or mga 30 minutes sa onsen. Then nagutom na po tayo. So we went and eat to a local ramen or restaurant nila dito sa Nagano. So masarap din and I really enjoyed the food.
lalo na yung ramen and also yung gyoza. So, super na-enjoy ko, and yung around the area kasi parang nandun yung mga after office hours. Lahat ng mga nagtatrabaho sa office pumupunta doon. So, masaya sila kanina. And then, lastly, nandito tayo ngayon sa Royal Host nagtsatsaa. No? So, I'm having chamomile tea right now before we end our day. Because maaga nga tayo tonight. So, magla-lights out tayo ng 10 p.m. because we will be waking up tomorrow at around 6 a.m. para sa ating day trip. Yan. Good morning everyone! Nagising tayo ng 5 a.m. para makalabas tayo ng hotel before 6:30. Nandito tayo ngayon sa Nagado Dentetsu Line para bumili ng ating ticket papunta sa ating next destination. Bumili tayo ng ticket papuntang Yudanaka Station. Pumila na tayo agad kasabay ng mga Japanese na papunta pa lang sa work. Ito ang view namin papuntang Yudanaka. Maganda dito sa Nagano kasi napapalibutan siya ng mga bundok. After an hour, we finally arrive here at Yudanaka Station. From here ay bibili pa tayo ng bus ticket papunta sa entrance ng Snow Monkey Park. Hello again everyone. So we just arrived here at the bus stop papunta sa Snow Monkey Park. So it's gonna be around 40-minute walk, total of 1.6 kilometers na hike. So medyo malamig today. It's already at 4 degrees Celsius dito ngayon. So this is going to be our trail. So buti nga medyo may sun ngayon at hindi nag-snow kasi pag nag-snow pa, ewan ko na lang, sobrang lamig na talaga. May nakalagay na mga signs kung saan yung Snow Monkey. Dito. Bumuli po tayo ng water kahit na sobrang lamig dito. We need this one para to keep ourselves hydrated for that 40-minute hike. Yan, ito po yung daan natin papunta sa Snow Monkey Park. Okay, false alarm. Hindi pa pala yun yung start. Dito pa pala mag-start yung trail natin na 1.6 kilometers. Pero medyo hingal na tayo. So, meron ding souvenir shop dito. Gift shop. Pwede natin siyang daanan mamaya after sa Snow Monkey Park. Sa mga vlogs na napapanood ko papunta sa Snow Monkey Park, ito siya dito. Fully covered ng snow. Pero ngayon, pasimula pa. Grabe yung bangin. Ganda. Ganda din. Tapos huwag nadulas ka dito. Bye-bye. Magiging kwento ka na lang. Guys, grabe yung bangin. Lalim. Kita mo, mamaya na ako mag-vlog. Baka mahulog ako. Ang kitid na ng daan guys. Oh. Yan siya. Ayan oh. Tapos yan, bangin na dyan. Tapos dito may kanal. Oo. Pero nakaka-enjoy. Sobrang nakaka-enjoy yung ganitong klaseng experience because na-enjoy ko yung paglalakad. And very therapeutic kasi nature yung nilalakaran mo, di ba? Very peaceful. It's around mga 20 minutes walk na ata tayo, and I must say sobrang ayos ang daan nila dito. Come to think of it na sobrang nagput talaga ng effort yung mga Japanese para mas madali siyang i-trek. Kasi yung mga na-experience ko ng mga hike, yung mismong natural talaga siya na landscape. Dito talagang parang inayos talaga siya. Pero hindi na masyado mahirap. And what's a good thing about right now, as what I said a while ago, is that buti hindi pa nag-yellow or nagsusnow kasi mas mahirap siyang lakarin and also mas madulas tsaka mas malamig. Tapos kanina may mga nakita tayong, may nakasabay tayong isang buong pamilya talaga. At tatlo yung mga anak nila. Around yung panganay is around 7 years old. Tapos
5 years old. Tapos yung youngest is around 3 years old, ganun. So, good luck. Good luck sa kanila. Pero, right now, so far, I'm enjoying the trip. Dito na side, ayan, madulas ng yelo. This is what I'm talking about kanina. No, it's gonna be mas mahirap for us na hike kung may yelo. Yan. So, I guess we're getting near na sa Snow Monkey Park kasi may mga yelo na tayo o snow na nakikita. Grabe, parang nasa anime. Ganda. View from above. MG, ang ganda. Ang ganda. So, from here, bibili ulit tayo ng ticket dito. Yan, dyan. Kaya nakakuha na tayo ng ticket for the Snow Monkey Park. This one costs 800 yen. Yan. So, meron daw text dito sa likod for safety. No eating and food allowed kasi lalapit kayo ng mga monkeys. Na, may mga unggoy na. Zoom natin. There. Cute. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa Snow Monkey Park wherein you can see the snow monkeys. Nandun sila sa hot spring naliligo. So, medyo konti pa lang sila pero napaka-amazing ng experience na to because they are not aggressive as well at parang sanay na sanay sila sa sa mga tao. Sanay na sanay sila namin nagpi-picture. Before we continue with the video, I just wanna plug that we are expanding our team and I am still looking for 10 new teammates in Metro Manila to become financial advisors. So yun lang, quick facts lang about our snow monkeys here sa Snow Monkey Park. The snow monkeys of Nagano are Japanese makakis na nakatira sa Jugokudani Monkey Park. Kilala sila sa unique habit of bathing in the natural hot springs. Sila ay highly intelligent and exhibit complex behaviors including washing their food and minsan sa salt water para ma-enhance ang flavor, gumagawa ng snowballs for fun, and using variety of vocalizations and facial expressions to communicate. And hello again everyone. So fortunately, magagamit na natin yung Eki-stamp passport natin. So ito yung other way para makakolek ako ng mga souvenirs dito sa or another way of having a memory here sa Japan, yung magkaroon ng Eki-stamp. And fortunately, meron tayo dito. So ito siya. Yan, sige. Sobrang nilook forward ko talaga itong ganitong Eki-stamp na to. So, Snow Monkey will be our first Eki-stamp sa... Woo! So cool! And isa pa kasi isang design pa. Ayan! Oh, di ba? It's another unique way mag-collect ng souvenir instead of yung mga keychains, yung bibilin mo. At least ito, di ba? Another unique way. Ang galing talaga ng Japan. So, ito po yung dinadaanan natin ngayon. Yo, zoom natin. Hindi natin yung zoom. Oh. Ganda. Hello again everyone. Naglakad po tayo from the bus stop doon sa may Monkey Park going here to the Shibu Onsen area. It's around 1.6 kilometers and napag-decide na natin na maglakad kasi para since hindi naman ganoon ka yung weather, masarap maglakad kasi since malamig. So sobrang ganda dito guys. As you can see parang napaka out of this world yung parang napapanood natin sa mga anime. Yan, may binibenta din silang soft-boiled egg for 100 yen. Tapos, lagay mo lang yung bayan dyan. Guys, nandito na tayo sa hotel daw na inspired by Spirited Away. So, I really like that movie as well. Yan. Ganda naman dito. Ito pa yung lunch natin. Meron tayong karaage. Meron tayong rice. And miso soup.
Itadakimasu. So, ayan ulit guys. May nakita ulit tayong stamp. Kunin ulit natin yung ating Eki-stamp passport. Ay, pwede natin siyang ipatong siguro dito. There. Oh, meron ulit Eki-stamp dito. Yes. Yay! Sobrang nakakatuwa. So, meron daw ulit stamp dito sa information center ng Yamanouchi stamp. Oh my God guys, sobrang nakakatuwa. Ang dami na additional. Yay! Oh, yeah. Yan. Okay. Hello again everyone. Sige, kabit nga natin ito dito. Ayan. I think that's gonna be okay na. So, kakabalik lang natin dito sa hotel, sa Smile Hotel. And kakatapos na ng araw natin. And kakatapos lang din natin mag-dinner. Right now, I'm just having green tea. Green tea tayo para ma-relax naman agad tayo after a very long day of walking and exploring Nagano. Ayan, share ko lang kung ano nangyari kanina after our snow monkey trip doon sa Yamanouchi. Bumaba na tayo, tapos naglakad na lang tayo papunta sa Shibu Onsen. So itong Shibu Onsen is a very popular onsen place or area. No? Nandito yung mga public onsens wherein you can enjoy or relax there. Before that pala is nag-lunch muna tayo. So yung pinag-lunchan natin is a very unique place. It's a very tiny place. Nirarun siya ng parang mag-asawa. Tapos, sobrang ganda ng interior niya kasi sobrang daming anik-anik, sobrang daming toys, and also may mga pictures ng, if I'm not mistaken, apo yun nila. Tapos, we just had karaage, tapos may soup, miso soup. So, yun, napakasarap and I really enjoy the vibe and very, very local yung feels, Japanese yung feels. Pati si ate kanina, naka-ano pa siya, naka-kimono, so para extra Japan feels talaga when you are having your lunch. Then after that, pumunta naman tayo sa Shibu Onsen or sa onsen areas or sa bath houses. So yung first na ginawa is pumunta muna tayo sa information area tapos dun tayo bumili ng ticket for the onsens. So you will just tell the person in charge doon sa information area kung ano yung bath house or onsen na gagamitin mo. According to Google, yung pinakamagandang onsen doon was the onsen number 9. So yun yung pinili natin. And we got the ticket for 800 yen. And then afterwards is pumunta tayo doon sa souvenir shop kasi hindi pa tayo agad makakapasok sa onsen. Dapat pumunta muna tayo sa souvenir shop kasi siya yung in charge para mag-open mismo ng onsen or yung bathhouse. So since wala tayong dalang towel, bumili tayo ng towel worth 150 ata or 250 yen. 250 yen. So sobrang nipis lang siya na towel. And then afterwards, pumasok na tayo and then swerte kasi walang ibang tao because it's lunchtime. And according to Google is that wala parang masyadong tao pag lunchtime. So it's usually crowded around afternoon. After work, pumupunta yung mga tao doon to enjoy the onsen. So doon, sobrang ng place, sobrang relaxing niya kasi nga walang ibang tao. So again, since it's an onsen area, hubot-hubad ulit tayo. Naked talaga tayo pumunta doon. After that, umuwi na tayo. Naglakad ulit tayo up to the Yudanaka station. Then over 1 hour of train ride going back here sa hotel natin. Tomorrow is gonna be another long day, another early day for us to wake up because we will be visiting another famous spot or tourist spot dito sa Nagano before checking out naman. So with that, thank you so much everyone for watching my vlog and I hope to see you soon. Like, share, and subscribe. Enjoy ko muna to. Bye!